tiro upang tignan ang mga lungsod na ibinigay ni Solomon sa kanya. At ang mga iyon ay hindi sa kanyang panhin. Sabi niya, akin, sabi ko, at ang mga iyon ay tinawag ng lupain ng Kabul hanggang sa araw na ito. Samantala, si Hiram ay nagpadala sa hari ng 100 at ito ang ulam niya o mga tinawag para sa persahang pagtatrabaho na kinalap ni Hari Solomon upang maitayo ang bahay ni Jehovah. At ang kanyang sariling bahay, at ang gulod, at ang pader ng Jerusalem, at ang Hason, at ang Bilito, at ang Geser. Si Paraon na hari ng Egypto ay humawag at pagkatapos ay biniyag ang Geser at sinunog iyon sa apoy. At ang mga Kanaanita na tumatahang sa lungsod ay kanyang pinatay. Kaya ibinigay niya iyon bilang pamamaalam na kaloob sa kanyang anak, na asawa ni Solomon. At ibinigay ang Geser at ang mababang Bet-Horon at ang Baala at sa lupain. At ang lahat ng mga imbakang lungsod na naging kay Solomon at ang mga lungsod ng Paro at ang mga lungsod para sa mga bayo at ang mga kanais-nais na bagay ni Solomon na niyang itayo sa Jerusalem at sa Lebanon at sa buong lupain ng kanyang pinamumunuan. Kung tungkol sa lahat ng tao na titira mula sa Amorita, mga Hitiyo, mga Peresita, mga Hibita at mga Hebusita na hindi bahagi ng mga anak ni Israel. Na kanilang mga anak na naiwan sa lupain, pagkaraan nila na hindi na italaga ng mga anak ni Israel sa pagkapuksa. Patuloy silang kinalap ni Solomon para sa kapang-aliping persahang pagkatrabaho hanggang sa araw na ito. At walang sinuman sa mga anak ni Israel ang ginawang mga aliping Solomon, sapagkat sila ang mga mandirigma at mga lingkod niya at mga prinsipe niya at ang mga ayudante niya at mga pinuno ng kanyang mga tagapagtakbo ng araw at ng kanyang mga bayo. Ito ang mga pinuno ng mga kinatawan ng namamahala sa gawain ni Solomon, 550 na mga kabatas na namamahala sa mga tao na abala sa gawain. Salamat, Brother Alarcon, sa iyong mahusay na pagbabasa. Tamad lang. Pero pag ano naman gusto niyo? Sikap ang naging tagumpay sa ikaw ay sinubaybayan sa kanya number 9. Nabanggit dito yung pagbabago-bago ng tono ng boses. Akita namin, sa parami pagbabasa, sa pagmamali ako, ang alam nito sa ngayon mga ganito yung binabanggit pa rin sa ating aklat para higit natin magawa kung paano tayo magpapasagot o magpapabago-bago ng tono ng boses. Ang una, pag-iba-ibahin ang tono ng iyong boses. So, alin ito bago ng lakas ng hilig, at pagkataan at pagkawagan. Kaya kung alam natin ang mga bagay nito, makikita rin yung pagkabago-bago nito ng ating papaya o kayo yung babasa. Bakit mahalaga na sinisikap natin gawin ito kapag tayo ay nagbabasa? Ay sa aklat, ang wastong pagkabago-bago ng tono ng boses ay nagbibigay ay yung tama naman. Pag buhay na buhay para sa ating pagbabasa, yung nakikinig nagiging sa Spotify at yan ang nasa namin. May nalakad tayo sa ating dalawang estudyante. Ito naman ay pagtatanghal. Ibabagi sa atin ni Sister Nelly Bueno. Hindi kukunin mula sa aklat ng RS page 303 magsisimula sa paragraph 4 hanggang page 301 at matapos sa paragraph 4. Ayun? Ang galang mo naman. Sino bang pinili mo kung meron din natin lilimunin mo? Kaya yung bang video ako flash. bakit yung kopi? Ang nakakita ko, lasig na naman. Dahil dinoko ba kasi yung mga kasosyo niya? At isang bangko, inilit pa yung kanyang bahay at saka yung lupa. Kaya siguro
ng bakery. Yung bakery niya na yun noon, ay napakabili, marami siyang suki. Kaya pala ngayon sarado na. Ako kawawa naman. Alam mo, maraming o may ilan na ganyan ka ngayon. Magaman, meron na. Pero naghahanap pa ng higit upang kumita ng mas malaki o maraming pera. At ito ay hindi rin tayo ligtas maging sa loob ng kongregasyong Kristiyano. Maaari din tayo ma-employ itong mga tumuli na katulad dito. Kaya napapanahon yung payo ng Biblia dun sa unang Timoteo sa 8:9. Natatandaan mo ko ba yun? Sabi ko din yung pag-ibig sa Sabado. Oo. Ay, tama-tama. Dito yung Bible. Basahin natin. At alamin. Ako ang babasa, pakisulit pakinggan mo, ano? Sabi rito unang Timoteo sa 8:9. Gayon man, yung mga determinadong maging mayaman ay nahulog sa tukso at sa kilo at sa maraming hangal at nakasatakit na mga pagnanasa na nagbubulusik sa